Welcome back sa Tagalog Drama Recap. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang isang sci-fi at action film na pinamagatang I Am Number 4 na inilabas noong 2011. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagbukas ang pelikula sa kadiliman ng gabi sa isang kagubatan, kung saan nagtatago ang dalawang lalaki. Ang isa sa kanila ay nakarinig ng ingay at kinuha ang kanyang kutsilyo upang tingnan kung ano ang nangyayari. Bigla silang inatake ng hindi kilalang mga hayop. Habang hinahabol ng halimaw, ang binata, na kilala bilang number 3, ay sinusubukang tumakas. Gayunpaman, nahuli siya ng Mogadorian commander, na inagaw ang kanyang kwintas at pinatay siya sa lugar. Ang binata ay naging alikabok at naglaho sa kapaligiran. Inilagay ng commander ang kwintas sa kanyang leeg kasama ng iba, na nagpapahiwatig na ang binatang ito ay hindi ang unang biktima. Lumipat ang eksena kay John Smith, o number 4, na nagsasaya sa karagatan kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang gabing iyon, naglalangoy siya kasama ang isang dalaga, at ang kanyang binti ay nagsimulang kuminang, kaya napilitan siyang sumigaw sa sakit. Nakikita rin niya ang number 3, na nagbabala sa kanya tungkol sa isang paparating na panganib. Nakita ng mga tao ang kaganapan, at napansin ang kakaibang mga kilos ni John, na kinukutya siya bilang isang freak. Nagising si John sa dalampasigan at kasama niya ang isang lalaking nagngangalang Henry. Ang number 3 at si John ay mga kabataang may superpower, at bawat isa sa kanila ay may protector na dapat gawin ang lahat para protektahan sila mula sa mortal na panganib. Si Henry, ang kanyang protector, ay napansin ang sugat sa kanyang binti at napagtanto na ang number 3 ay napatay. Bilang resulta, mabilis niyang kinuha si John at umalis mula sa coastal cottage. Sinira ang lahat ng mga larawan na kasama ng kanyang mga kaibigan bago umalis. Sa paglalakbay, sinabi ni John na siya at ang 8 iba pang mga likas na bata na may mga superpower ay nakatakas mula sa planetang Lorien matapos itong salakayin ng mga Mogadorians, o Mog, ang mga kalbong alien na nakita natin kanina. Dahil kailangan patayin ng mga Mog ang mga bata sa pataas na pagkakasunod-sunod, ang mga peklat sa kanyang binti ay nagpapahiwatig na ang number 1, 2, at 3 ay napatay na. Ngayon, si John ang susunod na target ng mga kaaway, at binigyan siya ni Henry ng bagong pagkakakilanlan, at idinagdag na dapat siyang manatiling nakatago. Nagpasya silang lumipat sa isang lumang bahay sa Paradise, sa Ohio, para sa kanyang kaligtasan. Doon, nakita niya ang isang poster ng isang football star na nagngangalang Bernie Kosar. Isang maliit na butiki ang palihim na sumusunod sa kanila sa bahay. Sinubukan ni Henry na ganap na alisin si John sa social media upang hindi siya masubaybayan ng mga Mog. Biglang nagulat ang dalawa sa kakaibang ingay sa labas ng bahay, at ang butiki ay naging aso. Nang makita ito, pinili ni John na kunin siya at binigyan siya ng pangalang Bernie Kosar. Noong una, si Henry ay tutol sa ideya, ngunit sinabi ni John na ito ay isang aso lamang at hindi nagpapakita ng banta. Kinagabihan, palihim na itinago ni Henry ang isang misteryosong kahon sa loob ng isang wall clock na hindi alaman ni John. Ito ay isang kahon na para kay John, na iniwan ng kanyang ama bago siya namatay, ngunit makukuha lamang ito ni John sa tamang panahon. Samantala, dumating ang number 6 sa bungalow upang hanapin si John, ngunit walang nakita. Nagpasya siyang sunugin ito, at pagkatapos ng isang pagsabog, ang dalaga ay lumalabas na hindi nasusunog. Kinaumagahan, nagbago ang isip ni John at nagpumilit na pumasok sa paaralan. Sumusumpa siya na hindi mahahalata, kaya ibinigay sa kanya ni Henry ang telepono at atubiling pinaalis siya. Pagdating niya sa school, sinundan siya ng aso doon. Habang hinihintay ang schedule niya sa paaralan, napansin niya si Sarah, na nasa principal's office, dahil palihim niyang kinunan ng larawan ang isang guro sa silid-aralan, at naakit siya rito. Inutusan ng administrative staff si Sarah na samahan si John sa kanyang locker. Pagkatapos ay tinawag siya ni Henry upang suriin kung okay ang lahat, ngunit hindi siya sumasagot. Lumapit si Mark at ang kanyang mga kaibigan kay John at nagpakilala. Nang lalayo na ang mga bully, nakita ni John na sinaktan niya ang isang nerdy boy na nagngangalang Sam, at itinapon ang kanyang skateboard. Ibinalik ni John ang kanyang skateboard at nakipagkaibigan sa kanya. Pagkatapos ng klase, napansin ni John na binubuli na naman si Sam ni Mark. Sa galit, kinuha ni John ang bola at marahas na itinapon sa isa sa mga kaklase ni Mark, na nagpatumba sa kanya. Pagkatapos ay natuklasan niya na si Sarah ay nagpapakita ng interes sa kanya, sa pamamagitan ng maingat na pagkuha sa kanya ng litrato mula sa malayo. Nang gabing iyon, natuklasan ni John ang isang website kung saan itinatago ni Sarah ang lahat ng kanyang mga larawan,
kabilang ang isang album ng mga larawan niya. Sinadya ni Henry na tanggalin ang lahat ng larawan ni John para hindi siya makita. Samantala, nalaman ng mga mag na buhay pa ang number 4 matapos matuklasan ang nasunog na bungalow. Kinabukasan sa klase, ang mga palad ni John ay nagsimulang maglabas ng napakatinding sinag ng liwanag, na kilala bilang lumen. May naramdaman si Henry nang mapansin niya ang parehong ilaw sa relo at nagmamadaling pumunta sa paaralan. Nataranta, tumakbo si John sa silid ng janitor at sinubukang patayin ang ilaw. Dumating si Henry at iniligtas siya, ipinaliwanag na ang liwanag ay nangangahulugan na ang kanyang superpower ay magsisimulang magpakita. Pagdating niya sa mansyon, ipinaalam sa kanya ni Henry na magiging malakas siya at mabilis at kailangan niyang matutunang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Sinabi sa kanya ni Henry na hindi siya makakabalik sa paaralan hanggat hindi niya natututunang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Naintriga sa kapangyarihan, ipinakita niya ito sa aso at pagkatapos ay lumabas ng bahay sa pamamagitan ng bintana. Nag-eksperimento siya sa kanyang mga kapangyarihan, naghagis ng bato na tumawid sa ozone layer, at nagsagawa ng kahangahangang magagandang pagtalon. Samantala, binili ng Mug Commander ang lahat ng nahanap niya sa grocery store at pinakain ito sa mga kakaiba at malalaking hayop. Balik tayo kay John, hindi niya inaasahang nakita niya si Sarah sa kalye at dinala siya upang maglakad, kung saan napansin nila si Sam kasama ang kanyang stepfather sa kabilang kalsada. Inimbitahan niya siya sa kanyang tahanan para sa hapunan at ipinakilala siya sa kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang na ang kanilang anak na babae ay interesado sa pagkuha ng litrato, at pinayuhan silang pumunta sa karnabal sa bayan sa gabi. Pagkatapos ng hapunan, pumunta sila sa kanyang silid, at natuklasan niya ang kanyang scrapbook, na nagpapakita na ang babae ay hindi gustong kinukunan ng larawan. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang kanyang aso ay hindi inaasahang lumitaw sa labas ng bahay, patuloy na tumatahol at pinipilit siyang umalis. Nakita natin ang school bully na nagseselos na nakatingin sa kanya habang papalayo siya. Kinabukasan, tinanong ni Sam si John tungkol sa nangyari sa kanyang mga kamay sa klase, ngunit tumanggi siyang magsalita. Habang pinapayuhan ni Sam ang kanyang kaibigan na iwasan si Sarah, sumabog ang bitag na itinakda ni Mark kanina na pink na pintura mula sa kanilang mga locker. Ang pintura ay nadungisan ang larawan ni Sam kasama ang kanyang biological father, at siya ay nagalit, at sinugod ang mga bully. Nagsimulang muling lumiwanag ang mga palad ni John, ngunit nagawa niyang manatiling cool at lumayo. Habang naglilinis ng sarili sa banyo, sinabi sa kanya ng nerdy boy ang tungkol sa kanyang tunay na ama, na nahuhumaling sa mga alien at misteryosong nawala. Sinabi ni Sam na dinukot ng mga alien ang kanyang ama. Nakita ni John si Sarah sa pasilyo ng paaralan, ngunit nagpa siya na iwasan siya. Si Henry, na nagsasagawa ng pananaliksik sa ama ni Sam, ay bumisita sa isang lumang pabrika, kung saan nagsagawa ng mga pagsusulit ang ama ni Sam. Doon ay natuklasan niya ang mga misteryosong palatandaan sa hanay, at isang kakaibang kumikinang na bato sa lupa, na kilala bilang isang locator. Iniuwi ito ni Henry at sinimulang pag-aralan. Samantala, nasa kwarto niya si John, nang makatanggap siya ng imbitasyon mula kay Sarah sa isang event. Sa Spring Scream Festival, ibinunyag ni Sarah na sila ni Mark ay dating magkasintahan, at sinadyang ibunyag ni Mark ang lahat ng kanyang mga lihim sa iba pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. Sumakay ang dalawa sa isang nakakatakot na pagsakay sa karwahe sa kakahuyan. Pagdating nila sa susunod na lugar, ang Hell's Gate, inatake sila ni Mark at ng kanyang mga kaibigan at sinimulang bugbugin si John, habang inagaw ng isa pang lalaki si Sarah, at dinala siya kay Mark. Habang palihim silang pinagmamasdan ni Sam, napilitan si John na gamitin ang kanyang mga kakayahan. Sa kalaunan ay nailigtas niya si Sarah, at halos mabali ang braso ni Max. Sinamahan niya si Sarah sa pag-uwi, at sa wakas ay hinalikan niya ito. Napagtanto niya na mas lumakas siya nang sirain niya ang poste ng ilaw gamit ang palad niya. Bumisita siya sa bahay ni Sam, at ibinunyag sa kanya ang kanyang tunay na pinagmulan, na nagpapatunay na tama ang kanyang ama sa lahat ng panahon. Binalaan siya ni John na huwag sabihin kahit kanino, dahil baka malagay siya sa panganib, at pumayag si Sam. Kinabukasan, isang lokal na sheriff, na lumalabas na ama ni Mark, ang dumating sa bahay ni John at tinanong siya. Inakusahan siya ng pag-atake sa kanyang anak, ngunit itinanggi ito ni John, na sinasabing ipinagtanggol lang niya ang kanyang sarili. Ipinagmamalaki ni Henry si John, dahil nasasanay na siya sa kanyang mga kakayahan. Di nagtagal, naging viral ang isang video ni John na sumisigaw sa sakit sa karagatan,
at pinayuhan sila ni Henry na umalis kaagad dahil hindi niya ito kayang burahin. Dahil nahulog ang loob niya kay Sarah, sumaway siya at tumanggi siyang umalis. Nagsimula siyang makipagtalo sa kanyang protector, at nagkaroon sila ng maikling scuffle. Si Henry ay dinukot makalipas ang ilang sandali, at si John ay kailangang pumunta sa isang partikular na lugar upang iligtas ang kanyang protector. Kasama si Sam, naglakbay sila sa destinasyon. Nang dumating si John, inutusan niya si Sam na sundan ang isang lalaki, habang palihim siyang pumasok sa bahay, kung saan nakahanap siya ng ilang artikulo sa pahayagan tungkol sa mga nawawalang tao, at kalaunan ay natuklasan niya si Henry, na hindi kumikilos. Ang mga kidnapper ay lumalabas na 2 conspiracy theorist na ipinadala ng mga mugs. Isang mug ang sumugod sa pinto at inatake sila. Habang tumetakas sina John at Sam, hinarap ni Henry ang alien. Nawala ni Sam ang susi ng kotse, at ginamit ni John ang kanyang kapangyarihan para paandarin ang sasakyan. Gayunpaman, bago sila makaalis, lumitaw ang alien at sinaksak si Henry sa dibdib. Habang nagmamaneho sila, iniabot ni Henry kay John ang kanyang espesyal na kutsilyo at locator, na nagpapakita na ginamit ng ama ni Sam ang bato upang hanapin ang mga nabubuhay na bata na katulad niya. Inutusan niya si John na hanapin ang kanyang sariling uri bago siya mamatay, dahil ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay sapat na upang pigilan ang mugs. Pagkatapos ng hindi matagumpay na pagdukot kay John, dumating ang mga alien sa tahanan ng mga conspiracy theorists at pinatay sila gamit ang isang death device dahil sa kanilang pagkabigo. Samantala, sinalakay ng mga lokal na sheriff ang tahanan ni John, at idineklara siyang terorista. Naghinala si Sarah, at tinanong niya ang kanyang kaibigan kung sino talaga siya. Habang nagmamaneho sila, inamin ni Sam na mayroon siyang isa pang fragment ng bato na natuklasan ng kanyang ama, habang naghahanap ng mga alien sa Mexico. Habang hinahanap ni Sam si Bernie, natutulong sa kanya na mahanap ang bato sa pinagtataguan nito, huminto si John sa bahay ni Sarah upang magpaliwanag at magpaalam. Ang mga pulis, gayunpaman, ay dumating sa bahay, at na-corner sina John at Sarah sa bubong. Bumagsak si Sarah sa bubong nang siya ay tumayo. Sa kabutihang palad, ginamit ni John ang kanyang telekinesis power para iligtas siya. Muli niyang ipinamalas ang kanyang mga kakayahan nang mapilitan siyang gumamit ng telekinesis para buhatin ang sasakyan ng pulis. Ang dalawa ay tumakas mula sa mga pulis at pumunta sa paaralan. Samantala, dumating ang mga mug sa isang convoy ng mga truck, at hinarap si Mark at ang kanyang ama. Nagbanta ang komandante kay Mark na dalhin sila kay John. Sinabi ni Sam sa kanyang kaibigan na napapalibutan ng mga mugs ang paaralan. Habang sinusubukang tumakas ng dalawa, lumabas ang number 6, na kilala rin bilang Jane, dala ang kanyang espesyal na sandata at tinulungan silang labanan ang mga alien. Nagsimula ang isang labanan, at ginamit ni Jane ang kanyang bilis upang iligpit ang 2 alien. Pinakawalan ng mga mugs ang kanilang mga lumilipad na butiki, at si Bernie ay hindi inaasahang nagbago sa isang nakakatakot na halimaw na ikinagulat ni Sam. Sa kalaunan ay muling nagkita ang dalawa, ngunit isang halimaw ang sumulpot at nagdulot ng kalituhan sa loob ng paaralan. Sumugod ang halimaw na si Bernie upang tulungan si John na labanan ang halimaw. Tinalo ang lumilipad na butiki pagkatapos ng mahabang labanan, ngunit tila nasugatan siya ng husto, at kalaunan ay nagbalik sa isang maamong aso. Si Jane, na nahihirapan, ay humiling kay John na kargahan siya ng kanyang ilaw, at ang dalawa ay nagpatuloy upang labanan ang mug, sa kalaunan ay natalo ito. Tumakbo sina John, Jane, at Sam sa soccer field, kung saan naghihintay sa kanila ang commander at isa pang halimaw. Salamat sa kanilang pinagsamang kakayahan, mabilis na tinalo nina Jane at John ang lahat ng mga gwardya at halos mapatay ang commander. Si Jane, gayunpaman, ay nahuli ng halimaw, at tinulungan siya ni John gamit ang kanyang liwanag. Sa kalaunan, pinatay ng number 4 ang commander, sa pamamagitan ng isang malaking pagsabog. Pareho silang nakaligtas sa pagsabog salamat sa fireproof na kakayahan ni Jane. Kinabukasan, nagawa nilang i-konekta ang mga asol na bato, para hanapin ang mga natitirang anak ng Lorien. Si Mark ay hindi inaasahang lumitaw, at ibinigay ang kakaibang kahon ni Henry kay John. Sumama si Sam sa team, bagamat nag-aatubiling pumayag si number 6 at hinalikan ni John si Sarah sa huling pagkakataon. Sa pagtatapos ng pelikula, dumating ang sugatan na si Bernie nang hindi inaasahan at lahat sila ay tumakas sa bayan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below.
And as always, thank you for watching.